Kumusta na po kayo mga katribya, at welcome po sa aking YouTube channel. Ngayon po ay patubig na naman tayo pong muli. Ay grabe po ang init, sobra. Kaya ang kalamansi natin, kailangan po natin ng laging pagpapatubig. Dahil yung pong ating pong bunga, may possible pa na ito ay malaglag kung magkukulang po tayo mga katribya po ng ating water. Kaya yan, yun naman po yun, lumalabas na po yung ating mga maliliit na bulaklak ng ating pagkasabog ng bono. Yun, sad-sad na po itong ating pinapatubigan. Sa kalamansi po, importante ganito, yung pinaaagos natin siya hanggang sa dulo para busog. Kahit every 10 days tayo magpatubig, kapag ka ganitong danaw, okay lang mga katripya. Lilipat na po tayo ng ating hose. Yung ating pong damo malinis na, patay na siya. Kaya medyo mabilis-bilis po ang tubig po natin. Buti na lang mga katulyo po ang tubig natin hindi po mahina. Kaya ganito, tatalian po natin ng goma para wala po siyang singaw. Yan na lang natin. Grabe po ang init. Kaya po yung white flies mga katribya ay sumasalakay po sa kalamansi dahil yan ang gustong gusto nila, yung mainit po na panahon. Pagka hindi natin in-spray mga katribya po ng para sa white flies, ang kalamansi po ninyo ay mangingitim. Kaya shoutout po natin yung ating ka-farmers na kung saan ay ang kanya pong problema sa kanyang kalamansi, yung pong mga white flies. Ayan, basahin nyo po katribya po yung ating kinoment po sa inyo na naway makatulong. Kaya kung kayo po ay i-insecticide, lagay po kayo ng dishwashing. Sa isang drum, 200 liters, lagay kayo na kahit na mga kulang 1 litro o 1 litro para yung pong ating dahon ay mahugasan. Yan. Kasi pagka hindi po mahuhugasan mga katribya po ang dahon ng kalamansi, yan ay mangingitim dahil doon sa mga white flies. Tayo kasi meron tayong pang-control po sa white flies, lalo po pagka po ganito pong grabe ang init ng panahon. Kailangan talaga ng ating paglilinis. Yun naman pong dishwashing po natin, kahit anong tatak. Mas maganda nga po yung nabibili natin na tipo 40 pesos 1 litro. Yun, pwede na po yun. Hindi naman kailangan po ng special na dishwashing, basta po yung nakakalinis, nakakapagtanggal po kasi ng grasa yan or ng yung dumi. Kaya nga pagka sa plato, yun ang ating ginagamit, yung dishwashing. Pwede rin naman mga katribya yung ating sabon, yung pulbos. Kailangan lang po tutunawin po ninyo sa 200 liters o sa isang drop ang ating sabon, para po malinis po ang inyong kalamansi, matanggal po ang lagkitan. Lagyan nyo na rin po ng pang insecticide para hindi na po doble trabaho. Atin ang ating bagging. Grabe, mainit panahon, sobra.
Kaya tubig tayo mga katribya. Kaya kailangan natin ng tubig para sa ating kalamansi. Yan. Marami naman po yung ating natira na bunga. Kailangan talaga dyan maagad. Alam niyo mga katribya po, ang kalamansi, pagka po matindi ang sikat po ng araw, ang init, gustong gusto po niyan, madalas po siya mamulaklak, madalas po siya magdahon para cover po niya yung kanya pong puno. Kaya tayo naman, pagka po ganong mainit, lagi naman po natin siyang ini-spray para po magtuloy po ang kanyang mga buko, mga bunga ng ating kalamansi. So pagka hindi naman natin siya aagapan ng ating pag-spray, ay paborito naman po ng ating mga insekto yan, kaya halos wala rin po matitira. Kaya yon mga ka-farmers, maganda kaya dito sa Nueva Ecija, gustong gusto po niyan ang tag-init. Kaya ang kalamansi sa Nueva Ecija marami kong magbunga dahil po sa matindi ang init o sikat ng araw. Kaya ang kalamansi, mapapansin po ninyo bakit madalas mamulaklak, lalo na pagka hindi nagtutuloy ang kanyang bunga, bulaklak po siya ng bulaklak, at supang po rin siya ng supang, dahon siya ng dahon, kasi parang pinaka-cover po niya doon sa init po ng araw. Pagka hindi dahil doon sa marami pong dahon ng inyong pong kalamansi mga katribya, yan po ay mabibilad, magbabalat chiko ng kalamansi. Kaya nakakatulong po yung ating pagdadahon ng kalamansi para ma-cover ang kanya pong sanga. Ang problema po ng iba, nalalagas po ang dahon, pati bunga, lalagas, pati na rin po yung kanyang nagbabalat chiko. Yun ang karaniwan po na problema ng ating mga ka-farmers. Iba natutuyo. Ito gaya halimbawa nito, sakit ng kalamansi ang ating pagtutuyo ng sanga o yung punggos. Tayo po, nagawa po natin ay inaalis na lang po natin siya. Hindi naman po natin ito lalagyan o ina-applyan po ng ating anti-fungus, dahil hindi naman po natin siya napipigil o nakokontrol. Kaya pinaka the best po dyan ay pag-aalis, tsaka po natin pang sisilab, kasi yan dahil doon po sa may dagta. Kaya kailangan niya putulin, tapos itapon para hindi po siya makahawa ng ating kalamansi. Hindi po natin siya inalis, yari ang ating kalamansi. Bibiling ka ng anti-fungus, hindi mo naman po maaalis o mawawala. Ang mangyayari dyan, magagastos ka lang, nakikita si Agri Supply, hindi mo naman nasolusyonan ang iyong problema sa iyong kalamansi. Kaya ang ating may papayo sa ating katribya, may nakita kayong nalalanta, natutuyo, o puto kaagad, alis, toning, para palitan po ng panibago kong sanga. Kayong manghinayang kahit may bunga, alisin ninyo, kaysa naman buong puno na mga katribya po ang madamay sa inyong kalamansi. Ganun po ang ating ginagawa. Ngayon, kung gusto naman ninyo ng gastos at i-spray nyo po ng anti-fungus, so tanong po kayo sa mga katribya sa mga Agri Supply at meron naman po sila dyan. Tayo po kasi
nagamit na po natin yung mga anti-fungus pero wa effect. Sayang lang din po yung ating pong pera yung ginastos. Baka kayo mga tiba sobra-sobra pa ang pera po ninyo, gusto niyo pong gumastos na hindi mo naman makikita po ang ginagastos ninyo na epekto sa kalamansi ninyo. Pwede naman, di naman kayo pinipigilan, nakaka-trivia. Pero kung gusto naman ninyo na practical, putol ang inyo pong fungus yung natuto yung sanga. Ayan, no? Marami rin pala yung mga bulaklak. Yan ang ating another na inaalagaan, ang bulaklak ng ating kalamansi. Yung una po nating in-spray, mga buko na. Kaya lang maliliit pa, hindi mo pa siya mapapansin. Mga ilang linggo pa makikita na po natin po ang size ng kalamansi, kung okay siya or hindi. Pag grabe ang init, alas 12 ay tirik na tirik po ang araw. Kaya monitor lang po tayo. Tubig, dapat lagi po tayo mag-iinom ng tubig mga katribya, para iwas sa heat stroke. Marami pong nadadali po sa heat stroke mga katribya. Ito natin ang bagi. Okay po. Pagka hindi mo napansin ito, mahihirapan ang kalamansi natin. Ayun, maganda. Tanggal na. Linis na. Yan sa ilalim. Gano'n katitindi po yung ating mga insekto pagka hindi mo siya i-sprayin, walang ititira sa ating bunga. Tayong bahay ng anay, tag-ulan na lang natin siya alisin. Ayan, yung mga damo natin, no? Patay na. Malinis. Ito mga katribya po ang sumasalakay po ngayong tag-init, yung ating dapurak, saka yung mga white flies, na kung saan yan po ang nagpapaitim ng ating mga dahon mga katribya. Tapos yan naman po yung nagpapatuyo sa ating pong bunga. Pagka hindi po natin ito mga katribya po mapapatay, yung bunga po natin ang target po na kanya pong sisirain. Kaya ngayon pong panahon po ng tag-init,
then po ay lumalabas. Kaya ang karaniwan na dinadaing po ng ating mga farmers, nangingitim po ang kanilang mga kalamansi dahil po doon sa dapurak na kanilang idinadaing. Ngayon meron po tayo mga katribya po na ginagawa po dyan, ay tingnan nyo na lang po doon sa ating comment section, at para po ating pong maapula, mapigilan yung pong pagsalakay po ng ating dapurak, tapos yung ating mga white fly sa ating kalamansi. Ito, hindi po natin maaagapan, ay ang mga bunga ay sisirain po ng ating mga white flies. Ito, ginamitan na rin po natin ito ng para do sa white flies, kaya wala na po tayo makikitang lilipad-lipad na mga maliliit na mga mapuputi. Pagka po hindi po makokontrol yon mga katribya, yung ating white flies na yan ang siyang sisira sa ating pong mga bunga, at hindi po magtutuloy ang ating kalamansi. Kakainin po kasi yan ng ating yung white flies. Ito, tinamaan na po ito ng ating dapurak, pero nung ating ma-spray, namatay siya, kaya di na po siya nakaporma. Ayan. I-spray po natin ito para sa white flies. Alam nyo, yung bukong mga maliliit ang siyang inaatake niya. Kaya pagka hindi po siya mamatay, kakainin niya po yon ang ating kalamansi. Kaya karaniwan mga farmers, yan po ang tinatanong po sa atin. Kailangan po pagka po tayo gagamit na tinatawag po natin ang dishwashing or sabon na tinunaw sa ating pong drum, power spray po ang ating kailangan gamitin para mahugasan itong ating mga dahon. Pag hindi po kasi power spray at yung manual po ang ating gagamitin, na hindi po malilinis po yung lagkitan ng ating kalamansi. Kaya ito ay wala po yung kanyang lagkitan dahil naagapan po natin siya, nalalagyan po natin siya noong ating pong gamot para hindi po siya makaporma. Yan mga katribya, ito yung ating kalamandarin. Bango ng amoy. Yan. Yan lang, matalas tayo dyan. Ito pa isa yun, no? Pagka kasi pinutol natin, hanapin natin ito dahil tsak at tutubo na naman. Kaya sinisiklet natin para hindi na tumubo. Tigas, ha. Ayun, isa. Siya pa ang lumalaki ang dahon. Ayan, yan po ang paraan ng pag-aalis ng kalamandarin. Yan, sunod ay ate po siyang tatapon dahil mahaba po tinik niya. Okay. Ang ating damo mapatay na. Yung baging lang ating natitira. Tapos yung ating mga bulaklak noon, ito na siya ngayon, mga buko. May bago naman ulit lumalabas. Yan ang ating
naagapan na uli na hindi tayo malusutan ng ating kaaway ang insekto. Okay, sige mga katribya, at hanggang dito na lang po ang ating pong vlog. Kita-kita lang po tayo po bukas para sa next episode po natin. God bless po sa inyong lahat. Kita-kita lang po tayo po bukas. Bye bye.